ganyan din yung ano, dapat ganyan din sa gobyerno, no? Dapat gumawa ng batas sa gobyerno na no work, no pay. Pag hindi ka papasok, wala kang bayad, di ba? Kasi lugi tayo eh. Lugi tayo ng mga simpleng mga mamamayan na yan, katulad na lang ng kapatid niya, no? Si Pulong Duterte. Madalang pa sa patak ng ulan sa Sahara Desert kung pumasok, no? Pero tuloy-tuloy ang kubra, no? Sumusweldo, kumukubra. Ito namang si Sara Duterte, nandun lang, nasa ibang bansa, no? Nag-world tour, pero kumukubra ng sweldo. So, luging-lugi talaga tayo, no? Ano natin yun eh? Tax natin yun eh. Taxpayers' money, diba? So, dapat lang na wag na siyang pasweldohin, no? Dapat lang talaga. Wag na siyang pasweldohin dahil wala siya, walang kwenta. Walang kwenta ang vice presidente. Yan. So, ito ang ano natin Yan nga po mga kaibigan, no? Unahin muna natin yung zero budget, no? Zero budget para dito kay Lustay, no? Zero budget para kay Lustay. Yan. Yan. Ito po kasi si Lustay, mga kababayan, ay hindi po siya pumunta, no, sa hindi siya pumunta sa Congress para idepensa yung kanyang budget, no? The same, mga kaibigan, yung ginawa niya dati na binabaliwala niya. Hindi po siya pumunta para magdepensa ng kanyang budget. So, ngayon po, yung kanyang budget ay deferred. Ibig sabihin, nakahang, no? Nakahang lang muna siya, hindi siya i-approve, hindi rin siya i-disapprove, no? So, hanggat hindi siya mag-appear doon para mismong kanyang depensahan kung bakit dapat siyang bigyan ng budget, no? So, kailangan yon, kailangan talaga yon, at lahat ng mga secretary ginagawa yan. Pumupunta sa Congress para depensahan kung bakit kailangan nila ng ganyang klaseng kalaki na budget, no? So, very ironic kasi si Inday Lustay humihingi pa ng dagdag budget, no, para sa kanyang travel sa 2026. Yung nakita natin, mga kaibigan, no, na eto pa lang si Inday Lustay ay gumastos na ng 20 point something million para sa kanyang international at saka local travels, no? So, yun nga, nung una sabi niya wala daw gastos ang gobyerno, hindi daw siya kumukuha, no, ng sa kaban ng bayan para panggastos kapag siya ay nagta-travel. Pero yan, lumabas na ang katotohanan na siya po ay gumastos sa taxpayers' money para po sa kanyang mga close-in, no, mga security po niya. So, tayo po ang nagbabayad tuwing pumupunta po siya sa iba-ibang bansa para siraan ang gobyerno at siraan ang Pangulo, ang Pilipinas, para siraan, binabayaran po natin yung kanyang security. Ang galing, di ba? Iginisa tayo sa sarili nating mantika. Tayo ang nagbabayad sa kanyang mga security, sa kanyang para siya ay maging secured, habang sinisiraan niya ang ating bansa, sinisiraan niya ang Pangulo, sinisiraan niya ang Pilipinas, sinisiraan niya ang turismo ng ating bansa. No? Ang galing, iginisa tayo sa sarili nating mantika. Nakakahiya talaga, mga kaibigan, di ba? Nakakahiya, sobrang nakakahiya. So ngayon, ang sigaw po ng taong bayan, no, mga kaibigan, ang sigaw ng taong bayan, mga kaibigan, no, panawagan, no budget for OBP. No budget for OBP. Ito po ang sigaw ng taong bayan, no, na walang budget ang OBP. Huwag bigyan. Mga kaibigan, tama lang naman na hindi po bigyan ng budget itong Office of the Vice President. Dahil unang-una, hindi naman po siya nagtatrabaho, kundi naninira lang, no? Naninira lang. At ito nga po, itong ating topic, mga kaibigan, na pangalawa ay related po dito sa ating topic na huwag siyang bigyan ng budget. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, na si Sara Duterte po, sa kanyang sobrang paninira
ay economic sabotage na to yung ginawa niya, mga kaibigan. Economic sabotage na po ito, no? Si Sara ang dahilan kung bakit binawi ng South Korea ang loan ng Pilipinas para sa infra project. Dahil noong nasa South Korea, si Sara, todo ang paninira niya sa Pilipinas at sa Pangulo. At nakarating ito sa President ng Korea. Kaya bakit bibigyan ng budget ang taong nanabutahi ng ekonomiya ng Pilipinas at gusto niya pang maging katulad tayo ng Indonesia? Walang magandang nagawa si Sara sa Pilipinas. Patuloy siya sa pag-world tour para siraan ang Pilipinas at gobyerno sa iba't ibang bansa. Habang ang Pangulo natin ay ginagawa ang lahat para iangat ang imahe natin sa buong mundo, si Sara naman ay ginagawa ang lahat para ibagsak ang Pilipinas. Kaya huwag bigyan ng budget ang taong makasarili at walang pagmamahal sa bayan. Mga kaibigan, yan po ang totoo, no? Si Sara Duterte ay kanya pong siniraan ang Pilipinas sa lahat ng kanyang mga pinupuntahan. At grabe po, no? Ang paninira niya na ginawa nung siya ay nasa South Korea. At syempre, nakarating yan, no, sa presidente ng Korea. Kaya binawi po yung tulong, no? Yung tulong na ibibigay sana sa Pilipinas ay binawi ng South Korean president. So, isa lang po itong ibig sabihin na si Sara po ay, ang ginagawa po niya sa Pilipinas ay economic sabotage. Sinasabotahe po niya ang ating ekonomiya at nais talaga niya na pabagsakin ang ating bansa. Mga kaibigan, tingnan niyo ha, meron namang ibang mga opposition talaga na tunay. Pero pagdating sa ating bansa ay hindi po nanaisin na bumagsak ang ating bansa. Pero sa pagdating po kay Sara Duterte, iba mga kaibigan, kasi wala po siyang sisinuhin. Kahit na bumagsak pa ang ating bayan at matulad pa tayo sa Indonesia, wala po siyang pakialam. Basta ang kanyang aim ay matanggal sa katungkulan ng ating Pangulong BBM. Si Sara po ay isang makasarili, para lamang sa kanyang sarili, para lamang sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaalyado, at wala po siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino na higit na naapektuhan ng kanyang kawalanghiyaan. Mga kaibigan, isa sa paninira ni Sara nung siya ay nasa South Korea, kanya pong minaliit ang ating bayan at sinabi po niya na wala ito sa kalingkingan ng mga bansa na kanyang napuntahan. Isa lang ito mga kaibigan, itong ipapanood ko sa inyo ngayon, isa lang ito sa kanyang paninira sa ating bansa. No? Galawang China talaga, galawang China, sinisiraan ang ating bansa at wala po siyang bilib sa Pilipinas. No? Okay, papakita ko sa inyo, isa lang ito ha, sa napakaraming paninira na ginawa niya sa ating bansang Pilipinas. Pumunta kami sa Dahig, pumunta yung mga taga-Europe. Sa Dahig, pumunta yung mga taga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa nito ang Pilipinas. Dahil wala nagmamalasakit na magsabi. O yun muna, himay-himay natin Kita nyo, isa lang yan sa paninira na ginawa niya. Sinabi niya yung mga bansa na pinuntahan niya, wala daw, minustra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. My God, Pilipino ka? Vice President ka ng Philippines? Sasabihin mo na wala sa kalingkingan ang Pilipinas? Sa ganda ng mga bansang pinuntahan mo? My God, wala ka palang bilib sa sarili mong bayan. No wonder na ganyan ang iyong mindset, no? Na gusto mong pabagsakin ang gobyerno, talagang ginagawa mo ay economic sabotage dahil wala ka palang bilib sa bansa mo. Kung ganyan na wala kang bilib sa Pilipinas, umuwi ka na lang sa China. Total, doon na, talaga namang maka-China kayo Di ba? Yung lola mo nga merong malaking university, pinagawan ng university sa China. At yung tatay mo nga, di ba, ay gusto tayong maging province of China. Umuwi ka na lang sa China. Kita niyo mga kababayan, nakakapangilabot ang ginawa ni Sara Duterte. Nakakapangilabot, nakakadiri.
Minustra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas sa mga bansa na kanyang pinuntahan. Diba? So, yun mga kaibigan, no? Yun yung sinasabi ni Jose Rizal na higit pa sa malansang isda, no? Itong mga tao na to, no, na mga nagtatraidor sa ating bayan, mga kaibigan, na mas pinipili pa nila na iangat ang ibang bayan kaysa ang sariling bansa. Diba? So, yan po, ganyan po ka-evil, no? Ang vice-presidente natin. Ganyan siya, kasamang tao. Hindi po siya maka-Pilipino, hindi po siya maka-Diyos, hindi po siya makabayan, siya lang po ay maka-China, maka-komunista, at nais po niyang pabagsakin ang ating bansang Pilipinas. At sabi ko nga, nagbunga ang kanyang paninira sa ating bansa. Binawi ng South Korea ang kanilang tulong sana sa ating gobyerno. Binawi. Dahil ito mga kaibigan, yung ginagawa ni Sara na pagpupunta sa iba-ibang mga bansa at siraan ang ating bansang Pilipinas para ibagsak ang ating gobyerno, ibagsak ang ating Pangulo para maupo siya as President of the Philippines. Hindi pa na-quench yung kanilang greediness. Hindi pa sila na-satisfy sa 6 na taon na pagnanakaw at sa 6 na taon na power nila. Gusto pa nila more. Kailangan pa, higit pa. Kailangan nilang maupo kaagad-agad sa pwesto para ma-quench, para ma-satisfy ang kanilang greediness, yung kanilang kasakiman sa kapangyarihan at kasakiman sa pera. So eto mga kababayan, no? Ituloy natin. Napilitin natin ibangon ang ating bayan. Sa dahig, pumunta yung mga taga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. So dito mga kaibigan, nilaglag na rin niya ang kanyang tatay. So inaamin ni Sara Duterte na hindi nakabangon ang bansa natin. No? Dahil ang tatay niya ay hindi naman naging concern na ibangon ang ating bansang Pilipinas. Inaamin ni Sara na inutil ang tatay niya at walang nagawa. Diba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan. So kitang-kita dyan ang kanyang paninira sa ating bansa. Wala daw sa kalingkingan ang ating bansang Pilipinas sa mga bansa na kanyang pinuntahan. So kitang-kita po natin kung paano niya sirain ang ating bayan. Kitang-kita natin kung paano po siya naging anay sa ating bansa. At ito nga po, dahil sa kanyang paninira na ginawa, ay nagbunga ito ng masama. No? Binawi ng South Korea yung kanilang tulong sa Pilipinas. No? Tulong pinansyal sa Pilipinas ay kanilang binawi dahil sa ginawa ni Sara Duterte na economic sabotage. So wala po siyang gusto ngayon, wala po siyang hangad ngayon. Hindi po niya hangad na pagandahin ang Pilipinas, na umunlad ang Pilipinas. Wala po. Ang hangad po ngayon ni Sara Duterte, ibagsak ang Pilipinas. Maging katulad ng Indonesia. Ang gusto ni Sara ngayon, maghirap ang mga Pilipino. Ibagsak ang Pilipinas at isabotahe ang ating ekonomiya. Yan lang ang gusto ngayon ni Sara. Dahil ang gusto niya ay maupo siya sa pwesto. O di ba napaka-greedy? Greedy. Kasi kung nagmamahal ka sa bayan, at kung nakita mo na may bago ng presidente, dapat di ba, ang ginagawa mo yung tama, yung suportahan mo yung Pangulo dahil siya ang Pangulo na naihalal. Pero hindi po niya ginawa yan dahil po sa kanyang greediness. Ang isa lang ang kanyang gusto, ang mapatanggal sa pwesto ang ating Pangulo at siya ang maupo. Mga kaibigan, alam nyo, dito sa aking post, ito sa post ko na ito mga kaibigan, napansin ko ha,
dito sa post ko na to, no, itong sinabi niya na siniraan niya ang Pilipinas, dito sa post ko na to, napansin ko guys, ni isa na nag-comment, wala man lang natuwa sa kanya. Lahat ng nag-comment dito against sa kanya. At sinasabi na wala siyang kwenta na vice presidente. At gusto ng mga Pilipino na umalis na siya. Wala ni isa. Mga kaibigan, dito sa post ko na to, wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Sabi ko, ito ang tunay. Ito ang tunay na, kumbaga, ito ang tunay na damdamin ng taong bayan. Wala ni isa, mga kaibigan, na nagsabi na tama ang kanyang ginawa. Wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Sa tingin ko, nahiya din ang mga DDS. Sa tingin ko, nanahimik ang mga DDS dahil sa sobrang kahihiyan. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo itong post ko na to sa Admin Reach.